Happy Sabbath mga kaigsunan. Usa ka malipayon yun nga adlaw ipapahulay. Be strong in the Lord. Magbalig-on yun ta diha sa Ginoo. Iyahang gi-provide na ang ato ang gikinahanglan. Ang ato alam is to accept Him. No? Ang ato ang kalipay tungod kay ang ato ang Ginoo. Ginoo sa gugma. Ginoo sa kaluoy. O na magmalipayon ta. Happy is the people whose God is the Lord. O nang iyahang pagpadasig sa atong tanan. Bisan pa sa kagulanan. He will lead us sa ato ang mga experience sa matag adlaw. Ang atong experience matag adlaw is to purify us. Kung na may mga kasakitan, mao nang pamaagi sa Ginoo aron nga mahimo ang ato ang iyang handom sa ato ang iyang kabubuton kanato kung atong nasabtan ug ato ang buhaton ang angay nga pagabuhaton ma-fulfill sa ato ang kinabuhi. This evening mga kaigsunan, usa siya ka privilege po. Actually, kung mahimo, dili jud ko unta yun mo tindog to speak, no? Tungod kay, dili man nga nag-hesitate ko, aside from, gusto lang ako mag-facilitate, pero kana magsulti, tungod kay, ang nabutang sa akong una-una, kani siya nga mga subject, isa mo sa mga subject, actually akong gina-present is repetition na siya. Balik-balik, balik-balik. But, gingon sa spirit of prophecy, repetition deepens impression. And sometimes lang, no, medyo naikoy kasubo sa akong kasing-kasing nga maguna-una nga wala di ay na ko, no? Wala di ay naka-matikod nga this ako na rin siya gibalik-balik, no? So, ingana lang. Pero, God has appointed time also for us, no? Nga ma-learn kani nga mga butang. Sometimes, siguro sa ako, ingon ko nga, bisan sa nako kabalik-balik, pero because of the prejudice, no, kinaaman yun na siya, we cannot, dili na nato mawala. It's because of the prejudice, maunto siyang dili, ma-eclipse, no? Ma-eclipse ang kamatuoran. So, I am praying, mga kaigsunan, na you will pray for me, we will pray for the message. Nga dili ni siya mamahimong makawang. Dili ni siya mamahimong makawang. So, the topic nga akong gihatag unta sa ato ang guest is about the workings of the Holy Spirit. Ang buluhaton sa Holy Spirit. This is very interesting kaayo nga topic mga kaigsunan. Tungod kay we are here, no? Naata din hinagtigom because we believe that this is an opportunity for the outpouring of the Holy Spirit. If you believe that statement mga kaigsunan, praise God, no? Kay if we believe it and we claim it, our lives will become kanang different from the time nga we came here, na kanang first time. Mo ni siyang usa sa mga quotation nga ako ang ginabalik-balik yun sige pangita medyo nawala ko aning quotation nga nagasulti dito dili na ako nga word for word mga kaigsunan, no, but naa dito nga kung kani nga mga pangimangno sa atoa dili nato ni siya katalingbugan paggawas nato mga kaigsunan, we are worse more than the first time we came here. Hadlong kaayo na siya mga kaigsunan nga statement. Mosamot ang ato ang pagkadautan. Tungod kay this is an opportunity nga gihatag sa Ginoo sa ato to take heed his call. Maybe this will be our last, no?
nga pagpaminaw ni ini. Kay every time nga we resist it, mo cease po ang pleading sa Holy Spirit sa ato. So mo nga, let us pray for this topic mga igsoon. Nga ato ang makatunan, no? Tungod kay deception is everywhere. Even the very elect. Bisan pa ang mga pinili. So, isa sa mga subject nga ako ang ganahan on is about kaning sanctuary mga kaigsunan. Why? Kung dili magasunod ang ato ang mga pagtuon, pag kinabuhi, nga wala na subay sa sanctuary, mamahiho nga ato ang mga pagbuhat tanan, walay pulos. Thy way, O God, is in the sanctuary. Maunang iyahang dalan. Okay, din ha, sa Salmo 77:13. Thy way, O God, is in the sanctuary, who is so great a God as our God. No? So, atong tunan, actually, ang focus is sa working sa Holy Spirit. Ang buhat sa balaang espiritu dinhi kanato. Ang ato ang yun nga aim to be reached, no? Ang will sa Ginoo, ang iyang desire sa ato perfection. No? Matthew 5:48. Even as your Father in heaven is perfect, be ye therefore perfect. So mauni siya ang ato ang yun nga kakunan matag karon og unya. Ato abang settled na bata nga we are justified, na pardon na bagyud ta, no? Or gi-accept ba nato kani siya nga gift, because this is a gift sa Ginoo sa ato kaning justification, kaning sanctification. We have this cooperation. Fear God, work out your own salvation with fear and trembling. And kaning perfection mga kaigsuonan. So this is a process, no? Proseso ni siya mga kaigsuonan. So ako ang tunan kaning mahitungod sa Holy Spirit mga kaigsuonan, no? Then hita mag-focus sa Holy Spirit, ang iyahang buhat kanato. Actually, ang iyahang buhat pattern also sa sanctuary. The three, no, kaning tulo mga kaigsunan, naana sila'y buluhaton sa courtyard, naa sila'y buluhaton dinha sa holy place, naa sila'y buluhaton dinha sa most holy place. Naana sila. Mabitaw nga katong ato ang guide, no? Kung ato-ato siyang matun-an pagmaayo, makita nato ang beautiful yun, ang plano sa kaluwasan sa Ginoo nga iyang ginapadayag nga daghang kayong illustration aron kita mamaliwas. Sayano, in plain, no? Statement sa Ginoo, gusto niya ipadayag sa ato ang masabtan yun nato. But this evening, ang ato ang tumong is to study the Holy Spirit. Unsa man di ang buluhaton sa Holy Spirit? Dinha sa John 16:8-11. No? Kaning Juan 16, 14, actually chapters 14, 15, 16, naa dinha ang may tungod sa balaan nga espiritu. Ang iyahang mga pagbuhat dinhi kanato. Ang iyahang buluhaton nga gihatag, no, nay mga role manguling ato ang Ginoo, no, sa inahang pagplano sa ato sa atong kaluwasan. Naagi na sila'y plano sa ato. They are cooperating. They act as one. Not three in one, but three as one. Okay. Anyway, then his Acts 16:8-11, ato ang mabasa din ha, no? Nga he will reprove the world of sin. Naitulo din ha kabutang nga iyahang ginabuhat or pagabuhaton kanato.
Dinhi no, giingon dinhi 16 verse 8. Ah. O ginig-abot na niya, iyang pailhon ang kalibutan mahitungod sa sala. First na siya. That is courtyard nga buhat sa Holy Spirit. O sa pagkamatarong righteousness dinha sa holy place. O sa hukom, asa ang paghukom? Naa sa most holy place. Muna ang buhat sa balaang espiritu, kung ato ang sundon ang iyahang buluhaton sa matag experience nato, sa diha nga gusto nato moabot diha sa presensya sa Ginoo. Siya nagatabang sa atoa. He will guide you into all truth. No? Siya ang magagiya kanato sa tanan nga kamatuoran. For he shall not speak of himself. Wala siya'y kaugalingon or wala niya. Isa na siya ato ang klarohon yun din sa ato ang kanang dili ta masayo. Inig-abot sa espiritu sa kamatuoran, kini siya mao ang magatultong kaninyo ngadto sa tibuok nga kamatuoran. No? Kay siya dili magasulti sa iyang kinaugalingong pagbubugan, tinunua ang iyang madungog mao ang iyang igasulti o ang butang nga umalabot iyang igatug-an kaninyo. So mo ni ang work sa Holy Spirit, no? Usa ka presentation nga ako ang gibuhat dito sa Antique mga kaigsunan. Kung ato ang ilatag sa ilaha ang sanctuary, no? Kay sometimes ang atong mga panghuna-una is limited or ang atong mga panghuna-una nagbuhat ta og mga buluhaton nga dili angayan. Nga unta ang ingon sa spirit of prophecy. Talk about it. Pray for it, no? Kani ang ato ang i-magnify. Ang work sa Holy Spirit sa ato ang kaugalingon. Tungod kay kung lahi nga bahin or sohito mahitungod sa Holy Spirit ang ato ang pagahisgutan o mamahimo nga ba prejudice na taana, dili nato ma-receive ang panalangin nga kanisiya dako kayo iyang buluhaton sa atong kaluwasan. He will guide you into all truth, for he shall not speak of himself. Wala siya kaugalingong agenda. Dili niya ingon nga may tungod ni siya sa akuan. Kung dili, iyahang gipailakan nato ang manluluwas, ang buhat sa Ginoo. No? He shall glorify Jesus. He will help us. Pagkatabangan kaniya, shall teach you in the same hour what you ought to say. In these latter days, no, sa panahon yun, especially during the time of trouble, siya ang magatabang sa atoa. Pero na ay time nga there will be withdrawal of God's Spirit. Mao nang kinahanglan ato ang kugtan. Kani siya nga subject nga ato ang makag-unan ug atong malove ang work sa Holy Spirit sa ato ang kasing-kasing, sa ato ang kinatibuk-an nga masabtan nato kung unsa siya sa iyahang mga ginabuhat sa in terms sa plan of redemption. He will give you power to witness. No? O na nga ito ang usapod ka teksto nga sa Sicaraya, no? Nga walay kapuslanan ang tanan sa atong pagbuhat kung wala ang balaang Espiritu. Not by might, nor by power, but by the Holy Spirit. Pinaagi sa balaang Espiritu. And He made us overseers to feed the church of God. Siya ang nagatabang sa atoa
Especially, no, kinahanglan din nato nga pray for this, di ba? The outpouring, the latter rain. No? The latter rain nga ato ang ginahula. Mauna nga kinahanglan nga ato ang ipadako ang iyang buhat dinhi kanato. He teaches us comparing things with spiritual, and dinhi sa 2 Corinthians 13:14, no man can say that Jesus is Lord but by the Holy Spirit. Dili nato mailhan si Kristo kung wala ang Balang Espiritu. Siya ang magahatag, magapaila ka nato kung kinsa si Kristo. Atong batayan ng mga kaisunan that sa mga buhat sa Ginoo mahitungod sa atong kaluwasan, Satan is not sleeping. He redoubles his effort aron nga ang buhat sa kaluwasan mamahimo gyud nga ma-eclipse tungod kay we are doing things nga usahay dili na gikinahanglan nato, no? So mauning snares ni Satan mga kaigsunan when it comes to Godhead, no? Una din ha, denies the deity of God, deity of Christ as and His existence before the advent to this world. Daghang kaayo na siya nga mga pagkumbati mga kaigsunan. Pero, let us settle ourselves kung kinsa si Jesus Christ. Kaya kung dili siya Ginoo, dili siya worthy nga ato ang pagasimbahon. Kay ang pagsimba, due lang man sa Ginoo. Di ba? Holy Spirit. If we deny the existence of the Holy Spirit as third person of Godhead, bantayan na natin mga kaigsunan. If we believe the spirit of prophecy, klaro magyud na siya. Third person of the Godhead. Kanipol, He alone is worthy of worship, for He alone the true God, mga kaigsunan. We are confusing ourselves. No? Kung mayunta nga siya lang ang worthy to kanang atong i-worship, kinsa man ni siya? So let us settle diha mga kaigsunan. The way to settle is to study unsa ang buhat sa Holy Spirit sa plan of redemption. Dinhita sa Holy Spirit mga kaigsunan, no? So, ang ilang role, they are comforter tanan. Comforter na sila. Nagkalahi-lahi lang na ang ilahang ang pagkuan sa ato as comforter kaning tulo. Okay, then he's the Desire of Ages, 669. Before this, the Spirit had been in the world from the very beginning of the work of redemption. He had been molding upon men's hearts. But while Christ was on earth, the disciples had desired no other helper. So sa dinhi pa si Jesus Christ sa kalibutan, wala sila naghahandom nga naay ilahang helper, no? Not until hangtod nga si Jesus Christ ang presensya nila, ang iyang presensya, okay, nikayag naman siya sa langit, maunay nga, now they need the Spirit. And this is His promise. Kung atong basahon ang Acts of the Apostles, chapter 5, mga kaigsunan, the gift of the Spirit, nindot kaayo mga kaigsunan ang iyang presentation din ha. Nindot yun kaayo about the Holy Spirit. The Holy Spirit is Christ's representative, but divested of the personality of humanity and independent thereof. Cumbered with humanity, Christ could not be in every place personally. Therefore, it was not for their interest that He should go to the Father and send the Spirit to be His successor on earth. So, ato ang kwan po ni siya, sabto ni siya nga kaning presentation mga kaigsunan that the Holy Spirit is Christ's representative.
He is his successor here on earth. No one could then have any advantage because of his location or his personal contact with Christ. By the Spirit, the Savior would be accessible to all. No? In this sense, he would be nearer to them than if he has not ascended on high. So as his representative, no, the Spirit of this, as his representative, no, the Spirit, Jesus would be accessible to all. The disciples still failed to understand Christ's word in their spiritual sense, and again he explained his meaning. By the Spirit, he said, he would manifest himself to them. Pinaagis sa Espiritu, iyang mapadayag ang iyahang kaugalingon. The Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, He, the Holy Spirit, shall teach you all things. So, nindot kaayo ang gugma sa Ginoo sa atua nga iyahang gipadala, no? Iyang gihangyo, no? Ang iyahang amahan to send the Holy Spirit. Kay dili man siya accessible na. And kanisya dako kayo ang buluhaton, especially sa atong panahon karon tungod kay deception are everywhere. Satan is deceiver. So kinahanglan ato ang tun-an ang iyahang workings niini. Before niini mga kaigsunan ko, ako kaayo ni siya nga murag na ako yung nakwadin ha. Pero sa Acts of the Apostles, ko ang presentation ko niini. So no longer will you see through a glass darkly, you shall be able to comprehend with all saints what is the breadth and length and depth and height, and to know the love of Christ which passeth knowledge. No? The Comforter is called the Spirit of Truth. His word, ang iyang buluhaton, is to define and maintain the truth. Kung wala ang Holy Spirit, mga kaisunan, dili gid nato masabtan ang kamatuoran. No, he first dwells in the heart as the Spirit of truth, and thus he becomes as comforter. So ano nga nahimo siyang comforter? Because he dwells in the heart as the Spirit of truth. So there is comfort and peace in the truth, but no real peace or comfort can be found in falsehood. It is through false theories and traditions that Satan gains his power over the mind. By directing men to false standards, he reshapes the character. Through the scriptures, pinaagi sa balang kasulatan mga kaigsunan, the Holy Spirit speaks to the mind and impresses truth upon the heart. Thus, He exposes error and expels it from the soul. It is by the Spirit of truth working through the Word of God that Christ subdues His chosen people to Himself. Now, remember nga, ang Espiritu, wala siya'y kaugalingon nga minsahe sa iyang kaugalingon, but He is bringing ang mensahe sa Ginoo. He is a representative. The Holy Spirit was the highest of all gifts that He could solicit from His Father for the exaltation of His people. The Spirit was to be given as a regenerating agent, and without this, the sacrifice of Christ would have been no avail. So, ang Espiritu, regenerating agent mga kaisunan. Kung wala ning iyahang work as regenerating agent, and without this, the sacrifice of Christ, wala gito na siya. Dili nato masabtan. No avail na siya. Sin could be resisted and overcome only through the mighty agency of the third person of the Godhead, who would come with no modified energy, but in the fullness of divine power. So, kaning sala mga kaigsunan, ato alam ni siya mabuntog, no? Ma-overcome, pinaagi sa third person of the Godhead, which is the Holy Spirit. Mga maoang balaang Espiritu. It is the Spirit that makes effectual that what has been wrought out by the world's Redeemer. It is by the Spirit that the heart is made pure. So mamahimo di ay nga ang atong kasing-kasing, mamahimong maputli, pinaagi sa balaang Espiritu.
Through the Spirit, the believer becomes a partaker of the divine nature. Pinaagi sa Espiritu. Christ has given His Spirit as a divine power to overcome all hereditary and cultivated tendencies to evil and to impress His own character upon His church. No? Ang Espiritu ni Kristo nga maoy bit-bit sa balaang Espiritu. Mao ni no? Ato ang sabton din siya. So, of the Spirit, Jesus said, He shall glorify me. Ang kani siya. Ato ang batayan ni siya mga kaisunan. The Savior came to glorify the Father by the demonstration of His love. Pinaagi ni Kristo. No? He came to glorify the Father. So, the Spirit was to glorify Christ by revealing His grace to the world. No? So, una din higi, padayag sa atong maluluwas, no? He came to glorify. Nianhi siya, aron sa saan yung glorify? Paghimaya sa iyahang amahan. Tinaagi sa pagpakita niya kung unsa ang gugma sa amahan. So, the Spirit, ang Espiritu pod, ang iyang buhat is to glorify Christ, pinaagi sa pag-reveal sa grasya sa kalibutan. The very image of God is to be reproduced in humanity. The honor of God, the honor of Christ is involved in the perfection of the character of His people. Kani ang ilahang gusto yun. Ang work nila, no, kaning tulo mga kaisunan. Aron kita mamahimong maluwas. Moni siya sa John 16, no? When He, the Spirit of truth, is come, He will reprove the world of sin and of righteousness and of judgment. The preaching of the word will be of no avail without the continual presence and the aid of the Holy Spirit. This is the only effectual teacher of the divine truth. Only when the truth is accompanied to the heart by the Spirit will it quicken the conscience or transform the life. Morning work sa Holy Spirit as the only effectual teacher of the divine truth. Sa dispensation karon no, ano na siya ang ato ang mga pagsagot. One might be able to present the letter of the Word of God. He might be familiar with all its commands and promises, but unless the Holy Spirit sets home the truth, no souls will fall on the rock and be broken. Bisan pa unsa ka banggiitan ta sa mga litra dinha sa pulong sa Ginoo. Familiar ta sa mga commands and promises. Pero kung ang Holy Spirit gani dili mo work dinhi sa atong kasing-kasing, no souls will fall on the rock and be broken. Ang Holy Spirit mo convict sa atoa sa sala. No amount of education na advantages, however great, can make one a channel of light without the cooperation of the Spirit of God. Ang Espiritu, yun, no? Ang balaang Espiritu. Why not talk about sa work sa Holy Spirit sa atoa? We will not touch those things nga makapahimo nga maluya ta, nga dili nato mailhan ang iyahang buhat dinhi kanato. The sowing of the gospel seed will not be a success unless the seed is quickened into life by the dew of heaven. Before one book of the New Testament was written, before one gospel sermon had been preached after Christ's ascension, the Holy Spirit came upon the praying apostles. Then the testimony of their enemies was, "Ye have filled Jerusalem with your doctrine." Ang work sa Holy Spirit, no? Especially baptism of the Holy Spirit, makita nato ang miracles after miracles. Thousands will be converted in a day. Mao nang atong work is ang pagpadayag sa buluhaton sa Holy Spirit, no? Sa pag-convict sa atoa sa ato ang sin of righteousness, sa pagkamatarong,
o sa work niya sa judgment. Christ has promised the gift of the Holy Spirit to His church, and the promise belongs to us as much as to the first disciples. Di ba mauning ato ang inahangyo sa Ginoo? The outpouring of the Holy Spirit, the latter rain. But like every other promise, it is given on conditions. Na condition di ay mga kaigsuunan sa pagdawat nato sa balaang Espiritu. There are many who believe and profess to claim the Lord's promise. They talk about Christ and about the Holy Spirit, yet receive no benefit. Ato ang muling bantayan nga nung wala na kabenepisyo ng ilahang ginasulti or ilahang mga pag-subject sa ilang pagkukabildo, si Kristo man o ang Holy Spirit. Unsa kaha? Mauning nga we will focus sa iyang buhat dinhi sa atoa aron nga mamaluwas ta. Nga ato aning pangayuon. Kung mag-prejudice ta nga even in our prayers, dili nato masulti ang pagpangayo og tabang sa Holy Spirit nga siya ang magatudlo kanato sa tanang kamatuoran. Dili nato makag-ot nga ato ang masabtan ang kamatuoran. They do not surrender the soul to be guided. O rin inundan di ay mga kaisunan, no? They do not surrender the soul to be guided and controlled by the divine agencies. We cannot use the Holy Spirit. Sometimes mga kaisunan, no, kaninga subject, especially kung naanay mga argument about the Holy Spirit, murag nagapangurog ang ako ang unod ba? Kay, dili ba ta makakommit o blasphemy against the Holy Spirit? Na sometimes we are underestimating His work sa atoa through the Spirit, through the Spirit of God, through the Spirit, God works in His people to will and to do of His good pleasure. Pinaagi sa Espiritu, no? But many will not submit to this. They want to manage themselves. This is why they do not receive the heavenly gift. Mao ni siya. Na-condition ang pag-receive sa Holy Spirit. We cannot use the Holy Spirit. The Spirit is to use us. Mauna nga magpailalong yun ta. I-surrender yun nato ang ato ang kaugalingon. No? Nga matudluan ta. Kay siya naman ang magatudlo ka nato sa tanang kamatuoran. He. Person. He. Only those who wait humbly upon God, who watch for His guidance and grace, is the Spirit given. So, unsa daw ang requirement or qualification nga ihatag ang Espiritu sa atoa? Kung makatudluan ta, if we are humble, the power of God awaits their demand and reception. This promised blessing, claimed by faith, brings all other blessings in its train. It is given according to the riches of the grace of Christ, and He is ready to supply every soul according to the capacity to receive. Ang gasa sa balaang Espiritu mga kaigsunan. It's a mystery. Dili yun nato ma-explain. Christ rejoiced that He could do more for His followers than they could ask or think. He spoke with assurance, knowing that an almighty decree had been given before the world was made. He knew the truth, armed with the omnipotence of the Holy Spirit, would conquer in the contest with evil, and that the blood-stained banner would wave triumphantly over His followers. Omnipotence of the Holy Spirit.
Mo ning pangayoon nato mga kaigsunan kaning subject nga masettled kanini mga kaigsunan. He knew that the life of his trusting disciples would be like his, a series of uninterrupted victories, not seen to be such here, but recognized as such in the great hereafter. The Godhead was stirred with pity for the race, and the Father, the Son, and the Holy Spirit gave themselves to the working out of the plan of redemption. Kinsa ang nagabuhat sa plano sa kaluwasan? The Father, the Son, and the Holy Spirit. In order to carry out this plan, it was decided that Christ, the only begotten Son of God, should give himself an offering for sin. What line can measure the depth of this love? God would make it impossible for man to say that he could have done more. With Christ, he gave all the resources of heaven, that nothing might be wanting in the plan for man's uplifting. Mao kani siya ang gugma mga kaigsunan. No? Much less love. Dili gyud matugnan nga gugma sa Ginoo sa atoa. Usahay ato ang gisabong ang mga kamatuoran, nga atong una nga kamatuoran. And nahimo na siyang snares for us. Why? We dwell on something nga makapalayo kanato sa atong relasyon sa ato ang Ginoo. Why not dwell sa ilahang buhat sa ato on the plan of redemption? I don't know kung ato ano siyang nasabtan. Pero kana siya, usa na siya ka, wapo kaayo ni siya nga presentation mga kaigsunan. Ako ni siya nakuha. I don't know kung unsa ni siya nga book. Pero here, gi-present din him ang 2 Timothy 3 verse 5. Having the form of godliness, but denying the power thereof, from such turn away. Spiritualism takes away the connecting component between the courtyard and the most holy place. Therefore, everything that takes away this connector kaning sa holy place takes away this connection in any way, shape, or form is a type of spiritualism. A body without breath, kay kani siya breath of life man siya, kani diri kaning sa holy place. Body without breath, form without power, justification without sanctification, Christ's ministry going from earth directly to the most holy place is a new theology. Love without law. So, kaning nga doktrina mga kaisunan mo ni sa atong mga panahon karon. This is spreading like a wildfire. Teaches us that when the Bible refers to the Holy Spirit, it is not referring to a separate person of the Godhead, but to a non-personal force that is actually part of the Father. Individuals promoting this doctrine, mga kaisunan, ato agyud sabton. Okay. I hope that we are settled sa kini-ani nga mga presentation. No heavenly tri-doctrine. This doctrine says that the Holy Spirit is not third person, that is just the power of God, and that is the Godhead is only the Father and the Son. That is spiritualism. Ngano man nga ni-come up si Satanas sa kaninga doctrine mga kaigsunan? Nganong gi-atake niya ang person of the Holy Spirit? Unsa ang work sa Holy Spirit against atua? Iyang ipaila si Jesus Christ.
Bumitaw na siya in one of our group chat sa una. I don't know kinsa ito'y nag-add sa kuha. And later on, no, wala pa'y pandemic. O, na-discuss na siya until ako ang nasabtan yun kung asa ni padulong. Kung malingon ka nga, walay Holy Spirit. And, lo and behold, tama ang lingon sa Bible as a spirit of prophecy. After attacking the Holy Spirit, they will attack and question the deity of Jesus Christ. Ngano man nga atakihon ang Holy Spirit. If you attack the breath, the soul dies. Breath na siya. And the body is rotting in the ground. If you attack the person of the Holy Spirit, the Father is destroyed and the Son is dead, rotting in the ground. By attacking the Holy Spirit, you have in effect destroyed the entire Godhead. Moni siya ang doktrina of total spiritualism. By making the Spirit just an impersonal force of the Father, you by default have just stepped into the forbidden ground of pantheism, the alpha of apostasy of John Kellogg's. Katungiyahang book nga The Living Temple taught that God was an impersonal force, an essence that pervaded everything in the universe. The spirit of prophecy says that Omega would come and it would be of the most startling nature. So kaning nga current movement against the Holy Spirit is the part of Omega. Again, no? Sin could be resisted and overcome only to the mighty agency of the third person of the Godhead. Katong giingon sa 2 Timothy mga kaigsunan, it was also fulfilled. Prophecy, di ay ito siya mga kaigsunan. Kanang mubalay-balay, having the form of godliness but denying the spirit thereof. To reject the Holy Spirit, through whose power we conquer the forces of evil, is the sin that surpasses all others. Ano nga natin, surpasses all others? Bugat-bugat yun na siya, no? Mga kaigsunan. For it cuts us off from the source of our power, from Christ and the communion with Him. Before this Spirit had been in the world from the very beginning of the work of redemption, He had been moving upon men's hearts. But while Christ was on earth, ato na niyo nabasa, nga di kinahanglan nila sa diha nga si Jesus Christ nagkaya. Morning atong bantayan in our time today. Just as long as men consent to listen to these sophistries, even in dito sa Eden, mga kaigsunan, nagsugod ni siya. A subtle influence will weave the fine threads of these seductive theories into their minds, and men would should turn away from the first kind of such teaching will learn to love it. As loyal subject, we must refuse even to listen to these sophistries. Their influence is something like a deadly viper, poisoning the minds of all who listen. It is a branch of hypnotism, deadening the sensibilities of the soul. So, bantay ta. Mauni nga ang ato ang buluhaton in these last days is to settle good sa truth, mga kaigsunan. Nagkamali ba ang ato ang mga naguna sa atoa? No? Established naman siguro yun ka. Ang ato alam, more ang time for restoration and reformation sa atong panahon karon. There are three living persons of the heavenly triune. In the name of these three great powers, the Father, the Son, and the Holy Spirit, those who receive Christ by living faith are baptized, and these powers will cooperate with the obedient subjects of heaven in their efforts to live the new life in Christ.
the Father, the Son, and the Holy Spirit. Katong giingon ni Sister Queenie kanina, no? Tinuod, ako po sa akong kagalingon, nga dili ba i-preserve sa Ginoo ang iyahang pulong, nga giulay 7 times, nga ihatagan taniya o ingon nga, ay kana siya nga teksto, gidungag lang na. Kana siya nga teksto, wala man na siya. Murag hadlok kaayo paminawon. No? 4 years, mahapit na ta mahuman sa ato ang kalibutan pag human diha na mo declare nga mali di ay ito ang Biblia. Ang ultimate goal sa kaaway mao nga mo question ta sa truth nga naa sa Bible. Dili gani siya masaligan. Kay kung naay usa dinhi nga sayo, dili na siya masaligan. Ano na ko sa inyong interpretation, anak? Dili na tamo ba sa amin nga naa is ni siya sayo? O sa man ay ang ato ang basahon as our guide. Kung naay sayop din ha. Kani siya mga kaigsunan. Masa yung nakita din ha? Tulo ka nawong, no? Those promoting this anti-Holy Spirit doctrine like to claim that the Trinity doctrine is a pagan doctrine that has come in from the Roman Catholic Church. So tinuod ni nga ang Catholic Church maunang ilahang doctrine 3 in 1. But ato ang sabton. If we believe the 3, kanang 3 gani, kay kung ato ang tan-awon manggod kanang usahay ang kuan lagi no, kanang work sa kaaway to confuse us. Confuse us yun. Babylon. Mao na nga ako nagabilib nga we are already in the 4th kuan gani kaning 4th message gani nga Babylon is fallen. Ang power baya sa kaning nga mensahe sa second angel's message na usab din ha sa Revelation 18. Come out of her, my people. Babylon is fallen. Ang buhat sa kaaway is to confuse us. Confuse yun. Mura ka na, pila ng takatuig, but we are not yet settled sa ato ang ginabarugan. Unang it's time yun, mga kaigsunan, ato ang tunan. Unang snares of Satan, tunan po nato. If we want to win on this game, mga kaigsunan, with God's help, kaya mang ipadayag ang buhat sa kaaway sa ato ang panahon karon. The Catholic version of Trinity is talking about one person with 3 faces. Type of idea, morang type other idea, mga kaigsunan. But the true Godhead is 3 separate individuals that are united together in purpose. 3, not 3 in 1, kapina. 3 as 1. 3 as 1. Just like kanang sa marriage, no? Husband and wife, mamahimong 1. The 2 become 1. Lahi ng mathematics sa Ginoo. Lahi ng mathematics sa Ginoo. Each number na ay meaning. Sa homeschooling, maayo kaayo ni siya. Sa grade 1, level 1, na siya meaning. Ang meaning sa 3 is complete. Si Satan, wala siya'y kaugalingon nga original ideas. Nga no ma-counterfeit man ang usa ka genuine. O sa mga pamaagi sa kaaway to counterfeit the genuine. Sakto lang iyang pamaagi, gamay lang na siya. Ye shall surely die. Mao na to siya.
Ye shall not surely die. Ligas-ligas usahay ni ang pamaagi sa kaaway. Murag parihagod sa buhat sa kaaway nga kaning sa ato ang mga hymnals, kung dili ka makabantay sa original one. Sounds like, no, sounds like counterfeit. Ang counterfeit sa kaaway, kung wala nag-exist ang genuine, wala na siya ika-counterfeit. In every truth, naagyo na siya counterfeit. O ang pamaagi sa kaaway, kung dili ta magtuon, ligas-ligas lang yun na siya. Mao nang ma-deceive ta kung wala tay kaalam, kung wala ta nagatuon mga kaigsunan. You cannot have, kanang mga, usually gina-counterfeit gani sa to ang kanang mga kwarta. No? Kwarta man yun na siya. Murag, pari-pariho. Mao na nga kung dili nato scrutinize, dili nato examinon ang tinuod, pildi yun ta. Mailad yun ta. Mao ning work sa kaaway sa tua. No? In every messages, no, first, second, third, angel's message, naagyo'y counterfeit ang kaaway. By sadly attacking the person of the Holy Spirit, Satan is removing the second angel's message and the power from the fourth angel and in effect destroying all of them. The Spirit and the power of God will be poured out upon His people. Actually, mauning atong di pangayo. No? Mauning ang ato ang work is kinahanglan yun i-embrace. Ato yun siyang una-unaon that the work of the Holy Spirit in us sa salvation yun nato mga kaigsunan. Wapo ka itong sa Acts of the Apostles na ako ang nabasahan. No? Kaya ang kaaway yun, ginadivert yun niya ang ato ang mga mind. Nga dili nato masabtan ang kamahinungdanon sa buluhaton sa Ginoo sa plano sa kaluwasan. Nga only by the Holy Spirit we can resist the evil that had been accumulating for centuries. Mao nang work sa balaang espiritu. Kung ato ang ipakontrol ang ato ang kaugalingon, nga ang Holy Spirit mo work sa tua, sama sa Day of Pentecost, makit-an yun nato ang iyahang buhat as our counselor, sanctifier, guide, and witness. So the more nga we closely believe in the Word of God, mga kaigsunan, and walk with God, the more clearly and powerfully atong makit-an pod ang buhat ni Jesus Christ kanato. Even His Father nga nag-set sa iya hatid. Kung wala yung Holy Spirit, dili nato ma-inhay si Jesus Christ. Wala siya. Without the Holy Spirit, dili nato ma-inhan ang atong Ginoo. Ingon ni James White, sa Trinity ni, ang iyang Trinity din nga ginamin is the Trinity of the Catholic. Actually, kani siya nga
kung kani siya nga mga argument ang atong tagaan o pagtagaan mga kaigsunan, even sa time ni Sister Ellen G. White, nagkabahin-bahin ang mga pioneers ani. No? So dili siya ingon nga tungod sa pioneers. Sa unsa nga side nga pioneers ng mga kaigsunan? Kay they are also divided. No? They are also divided. Gingon din the inexplicable Trinity that makes the Godhead 3 in 1 and 1 in 3 is but enough. 3 in 1. Ang atoa is 3 as 1 ha. Ato i-consider na siya. Para siya nga word. 3 as 1, not 3 in 1. Kay 3 in 1 mo lang Trinity sa Catholic. But, ingon siya din 3 in 1 is but enough. But that ultra-Unitarianism that makes Christ inferior to the Father is worse. Kaningkuan po sa Unitarianism, ang ilahang pagtuo pod ani nga ang only the Father is God. Ingon ni James White, did God say to an inferior, let us make man in our image? Sa great controversy, no, sa snares of Satan ni siya. Another dangerous error is the doctrine that denies the deity of Christ, claiming that He had no existence before His advent to this world. Ang una-una manggod sa uban, nga si Jesus Christ, ibutho lang dinha sa iyang pagkatawo, no? Wala siyang pre-existence. This theory is received with favor by a large class who profess to believe the Bible. Uy, daghan kaayo, large class, no? Nga nagtuo ani nga teorya. Yet, it directly contradicts to the plain statement of our Savior concerning His relationship with the Father, His divine character, and His pre-existence. So, nag-contradict na siya mga kaigsunan. Kung dili nato sabton nga si Jesus Christ, masa ng deity? Magka-Diyos? Diyos? It directly contradicts no, sa iyang relationship sa iyang amahan, sa divine character, and even His pre-existence. It cannot be entertained. No? So kung sugata man ta, gingon din sa great controversy, it cannot be entertained without the most unwarranted wresting of the scriptures. It not only lowers man's conceptions of the work of redemption, but undermines faith in the Bible as a revelation from God. Mo day ng effect ana mga kaigsunan. Kung dili ka mo tuo nga si Kristo Ginoo, it not only lowers man's conception of the work of redemption, but undermines faith in the Bible as a revelation from God. While this render it the more dangerous, it makes it also harder to meet. Lisod yun kayo mga kaigsunan. Unang usahay, ang gingon sa Bible, ang sa turn, katong having a form of godliness, but denying the power thereof, turn away from them. Manaka-naka ni sila sa panimalay. From such turn away. If men reject the testimony of the inspired scriptures concerning the deity of Christ, nga mo ni mangno sa tua, mo ni atong buhaton. It is in vain to argue the point with them. For no argument, however conclusive, saan ang conclusive? Dili ba question? Could convince them. Dili sila po makonvince, no? The natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither he can know them, because they are spiritually discerned. 1 Corinthians 2:14. None who hold this error can have a true conception of the character or the mission of Christ, or of the great plan of God for man's redemption.
It is Satan's plan. Plano na sa kaaway mga kaigsunan to weaken the faith of God's people in the testimonies. Una nga na mga grupo ngayon nga, ay, kanang evangelism nga mga libro, dili man na kang Sister White. Kang Leroy Fromm man na siya. Tungod sa word na Trinity, mga kaigsunan. Pero if we are reading the book, cover to cover, naa din ha sa preface mga kaigsunan, nga giingon, nga katong bold nga letter nga gibutang din ha sa book, dili na kang Sister White, kung dili sa compiler na siya. Considering, okay, si Leroy Fromm, ang isulat atong evangelism nga book. Actually, compilation na siya. Kaya nabutang man dito kung asa gikan nga original nga book or manuscript or mga unpublished nga mga letters ang ibutang dito. Naamo dito kung unsa nga year. Regarding testimonies, sa ganang ingon, dili nato i-discard ang place and time must be considered. Naa dito 1905. Actually naapay 1898. Considering nga si Leroy Fromm ang author ato, let us become intelligent. Tanawan ninyo sa Google ang autobiography ni Leroy Fromm. Kanus ana siya gipanganak? 1905, 10 years old pa na si Leroy Fromm. Mao na nga kinahanglan gyud nga magmatngon gyud ta mga kaigsunan. Mao nga naay mga ing-ana nga mga pamaagi sa kaaway. Ang atong kaaway dili ang flesh, no? Principalities, no? It is Satan's plan to weaken the faith of God's people in the testimonies. Kung nanay gani mo question sa testimonies, bantay na ta. Kaya nga naman, next follows skepticism in regard to the vital points of our faith, the pillars of our position. O nag-ingon ka, ka na sa Bible, ka na nga verse, dili man na, wala man na siya sa original script, asa na nila gikuha po, no? Dili na siya, wala na siya sa Bible. So may buhat sa kaaway. Then doubt as to the Holy Scriptures, and then the downward march to perdition. Nainig-ingon sa moa, kani sila nga grupo ba? Una, ang ilang question is Holy Spirit. Dili ba fulfillment ni siya? Dili nga kuan. Next is i-question nila ang pagkaginoo ni Kristo. Ang sunod nila nga step, dili na sila motuo og Biblia. Wala na, i-question naman nila ang Biblia. Then downward march to perdition. Morning ako ang gidala ko ni mga kaisunan. Kaya actually in Mindoro, maupo ni siya ang topic nga medyo naalig-ig sila. Kaya naatoy giingon nga. Actually, naaman ni din pero ang presentation mga ni brothers also in ani. So go back ta. Dito kita, dili ta mo kudlo kung mahimo atong i-trace yun mga kaigsunan. Sa diha nga masabtan sa mga kaigsunan ang work aning three heavenly great powers, no? Ilang masabtan nga kabahin di ay na siya. No? When the testimonies which were once believed are doubted and given up, Satan knows the deceived ones will not stop at this. No? So dili lang siya maghuman sa kanang issue, kanang first nga issue. He redoubles his efforts till he launches them into open rebellion, which becomes incurable and ends in destruction. So
So, beware ta kung ang ato ang mga, we are not settled sa truth nga naa na sa ato ang karon. We should pray earnestly. Morning ato ang buluhaton. We should pray as earnestly for the descent of the Holy Spirit as the disciples prayed on the day of Pentecost. If they needed it at the time, we need it more today. Gikinahanglan nato mga kaigsunan. Magbantay ta nga kung ato ang isubject ang Holy Spirit nga makaka-create of prejudice, hadlok na siya mga kaigsunan. Kaya bisan pa ang pagsulti sa word nga Holy Spirit, murag wala kayo sa ato mahadlok ta mga kaigsunan. We need the Holy Spirit now. Kung ato ang nailhan, ang iyahang bulungaton dinhi sa ato dili ta maka-question. If they needed it at the time, we need it more today. Moral darkness like funeral pall covers the earth. All manners of false doctrines, heresies, and satanic deceptions are misleading the minds of men. Without the Spirit and power of God, it will be in vain that we labor to present the truth. 1 Timothy 4:1, now the Spirit speaketh expressly, that in the latter time some shall depart from the faith, giving ear to seducing spirits and doctrines of devils. Paimangno sa tuwa, we are not to receive the words of those who come with a message that contradicts the special points of our faith. Sa ilang buhaton, they gather together a mass of scripture and pile it as proof around their certain theories. This has been done over and over again during the past 50 years. And while the scriptures are God's word and are to be respected, the application of them, if such application moves one pillar from the foundation that God has sustained these 50 years, is a great mistake. He who makes such an application knows not the wonderful demonstration of the Holy Spirit that gave power and force to the past messages that have come to the people of God. It is not essential, maupo ni siya, ato ang batayan, para masettle na gyud ta mga kaisunan. No? It is not essential for us to be able to define just what the Holy Spirit is. Christ tells us that the Spirit is the comforter. Nato yung mga group, maingon nga, si Jesus Christ ang comforter. Wala na another comforter. When the Bible says, another comforter, nga ihatag niya, siya mismo ang nagsulti ni Ana. Christ tells us that Spirit is the comforter, the Spirit of truth which proceeded from the Father. It is plainly declared regarding the Holy Spirit that in His work of guiding men into all truth, He shall not speak of Himself. Na grupo nga maingon manggod nga, dili na siya person. It is because wala manggod siya body. Gipangitaan nila nga ang ilang definition sa person na ay flesh, na ay body. The nature of the Holy Spirit is a mystery. Men cannot explain it because the Lord has not revealed it to them. Mao na nga mustik lang ta sa iyang work. Unsa man ang ipadayag sa atoa, word for word, plain as ato ang masabtan, mao gitong ato ang kuntan mga kaisunan, without the prejudice nga He will help us. No? Men having fanciful views, it may bring together passages of scripture and put a human construction on them. But the acceptance of these views will not strengthen the church. Muna mo settle na ta, mga kaisunan, no? That the nature of the Holy Spirit is mystery. Ang atua is masaman. Gawato nato ang niyahang buhat sa ato ang sa plan of redemption. Regarding such mysteries which are too deep for human understanding, masailingon sa toa, silence is golden.
So ato ang tun-an pagmaayo, no? Positively ang iyang work here, no nga he will convict us. Siya ang magpaila sa atong mga sala. And he will help us also nga mamahimo tang mamatarong. No, masabtan nato nga we are already in the investigative judgment o ang iyang buhat para sa atoa. We need the Holy Spirit. The latter rain. When they need it sa ilahang panahon karon, panahon sa disciples, we need it more. Mauni nga mamahimo tang conquerors. Mahimo tang maka-receive sa latter rain if these seven ba to mga igsunan? According sa mga study sa ato ang i-adapt, no? Nga mamahimo nga atong ma-receive ang Holy Spirit, the outpouring of the Holy Spirit in our time, if we will become an enlightened people, victorious people, healthy people. Sa itong kanta sa part conqueror song mo, ito siyang atong i-compile. Prayerful people, loving people. Isa pa to? Temperate and Sabbath keeper. O ni siya mga kaisunan. Kung ato na siyang kanang ato ang goal ba nga maunang ato ang ikinahanglan gyud. The Holy Spirit nga mutabang sa ato ang mamahimo tang mga ing-anak nga mga katawhan. No? Mauna siyang atong iampo mga kaisunan. Actually, no, grabe kaayo ang kung atong i-rate ang ato ang kahintang karong condition as a people. Murag layo pagyud kaayo ta. But with the help of the Holy Spirit, mamahimo nato nga kaning ginahandom sa Ginoo sa ato ang ma-reproduce kani nga mga kinaiya atong mabatunan. So God is God of order. Iyahang gihatag ang iyahang mga pamaagi aron nga masabtan nato ang iyahang kaluoy o ang iyahang grasya ug samtang naapay panahon mga kaigsunan. We need to settle sa things nga ato ang gikinahanglan, nga mao nga ato ang paningkamutan, nga ang will sa Ginoo sa atoa, even our sanctification, nga we will cooperate with Him in this work. So nanginaot ko nga, no? Nga we will be settled, no? Kay ang seal of God, only as we the seal of God will only be received as we are settled sa truth. Okay, settling on the truth man ang seal, di ba? So, kinahanglan ato ani siyang kwan. Okay, this is one way manggod kaning mga minor nga mga pamaagi sa yawa nga maka-go forward ta. Imbis nga maka-go forward ta sa atong buluhaton, mamahimo nga kani siya nga gibaton sa tanas, magkwanta, mo stop. And then ang atong buhat, dili na nato matagahan ng pagtagal. Unsa nga mga word ang atong gikinahanglan, unsa nga mga message ang atong gikinahanglan for these days? The three angels' messages, the sanctuary. Okay, it points us sa Ginoo, it points about salvation. So nanginaot ko nga, the Holy Spirit will work on us, not the seducing spirits, not the doctrines of evil nga ma-possess na sa tuano. And we are praying especially for every one of us here that no, dili pa man katapusan ng mga presentation nga mahimo gyud nga this will become a blessing. Nga dili kani siya mamahimong curse but a blessing to us. It will manifest and be manifested sa tua, sa diha nga mamuli nata sa atong panimalay,
makit-an sa atong iglesia kung unsa ang nabuhat diini nga camp meeting sa atoa. So nahinaot ko nga kitang tanan sa tinud anay na panalanginan aning mga kaning gugma o kaluoy sa Ginoo sa atoa sa iyang mga pulong. May gabi ka natin tanan.